Unti-unting nagbalik ang kamalayan ni Leah. Hindi pamilyar ang amoy ng disinfectant at ang malamig na simoy ng aircon. May humihimas sa kanyang buhok, malambing at pamilyar, pero hindi niya mabuksan ang kanyang mga mata. Narinig niya ang bulong-bulungan ng isang babae at lalaki sa di kalayuan. Mataas na lagnat at ang mga pasadok. Mahirap ipaliwanag. Sabi ng babae, "Boses, nurse." "Pasa?" Napatda si Leah. "Bakit may pasa?" "Delikado ang kalagayan niya. Kailangan natin siyang bantayan ng maigi. At ang mga pasa, masusi itong iimbestigahan." Tugon ng lalaki na sa tingin niya ay isang doktor. Kumalat ang lamig sa buong katawan ni Leah, mas matindi pa sa lamig ng hangin. Pasa? Anong pasa? Alam niya. Alam niya kung saan galing iyon. Ang kanyang lagnat, ang pagkaubos ng lakas niya, ang mga sugat na ayaw niyang makita ng kahit sino. Lahat ng iyon ay may iisang pinagmulan. Ang kaba ay parang isang malamig na kamay na biglang humawak sa kanyang puso. Nagsimula ng mangilid ang kanyang mga luha. Unti-unti niyang binuksan ang kanyang mga mata. Puting kisame, puting pader, at ang mukha ni Aling Feli, ang kanyang nanay, na nakadukdok sa kanyang tabi, umiiyak. Ang kanyang nanay, na laging matatag, ay ngayon ay parang dahon na nanginginig sa takot. "Nanay?" Hirap na hirap niyang tanong. Inangat ni Aling Feli ang mukha. Basang-basa ng luha. "Anak ko." "Leah." Nag-iwas ng tingin si Leah. Hindi niya kayang harapin ang mga mata ng kanyang ina. Ang takot na nakita niya doon ay salamin ng sarili niyang takot, ng sarili niyang kahihiyan. Alam na ni nanay. Nakita na niya ang mga pasa, ang matagal na niyang tinatago. "Ma." "Nanay, sorry po." Halos hindi marinig niyang bulong. Hinawakan ni Aling Feli ang kamay niya, mahigpit na mahigpit. "Anak, bakit? Bakit hindi ka nagsabi? Bakit hinayaan mo ito?" Kahit nanghihina, nararamdaman ni Leah ang bawat sugat sa kanyang katawan. Hindi lang pisikal, may mas malalim na sugat. Sugat na nilikha ng mga pangakong napako, ng mga banta, ng kapangyarihan ng isang tao na akala niya ay makakatulong sa kanya. Si Rogs po. Hindi niya na napigilan ang pagtulo ng luha. Ang pangalan. Simpleng pangalan lang iyon, pero parang apoy na sumusunog sa kanyang dila. Si Rogs po ang may gawa niyan. Napakislot si Aling Feli. Ang mga mata niya, na kanina'y punong-puno ng awa, ay napuno ng matinding galit at takot. Alam ni Leah na kilala ni nanay si Rogelio Rogs Villar. Kilala siya ng lahat sa Bulacan. Isang matagumpay na negosyante, mayaman, makapangyarihan, at ang koneksyon niya sa mga Manzano ay isang maitim na lihim. Nagsimulang magkwento si Leah, pilit na inaalala ang bawat detalye sa kabila ng pagkahilo. Nagsimula ito nang mangako si Rogs na tutulungan siyang makatapos sa pag-aaral, bibigyan ng part-time job sa kanyang kumpanya. Noon, parang anghel si Rogs, sagot sa panalangin nila. Isang estudyanteng galing sa mahirap na pamilya, nagtatrabaho ng walang pahinga para lang makatulong sa gastusin. Ang alok ni Rogs ay parang ilaw sa dilim. "Naniwala po ako sa kanya, nanay," sabi ni Leah, mahina ang boses. Ang sabi niya, susuportahan niya ako. Hindi ko na raw kailangan maghirap. Pero unti-unti po nagbago siya. Naging mapilit, naging nananakit. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang lalamunan. Ang pagiging sunod-sunuran niya sa mga gusto ni Rogs, ang mga banta niya kapag sinubukan niyang lumaban, ang panggigipit na unti-unting lumamon sa kanyang pagkatao. Hindi niya kailanman inakala na ang isang tao ay kayang maging demonyo sa likod ng isang ngiting kay tamis. Kapag sinubukan ko pong lumayo, nanay, tinakot niya po ako. Yung trabaho ni tatay, yung pag-aaral ni Jomar, lahat daw po kaya niyang sirain. Patuloy ni Leah.
Ramdam ang panginginig ng kanyang mga labi. Kaya po, nagtiis po ako. Pumikit si Aling Feli. Ang pisngi ay basang-basa. Diyos ko, anak ko. Sa loob ng silid ospital, tila bumigat ang hangin. Ang mga pader ay tila lumiliit. Bumibilis ang bawat tibok ng puso ni Leah. Hindi lang ito tungkol sa mga pasa sa kanyang katawan. Ito ay tungkol sa kaluluwa niyang halos madurog, sa pag-asa na unti-unting nawala. Nang gabing iyon, lumipas ang oras na tila walang katapusan. Dumating si Tatay Luis, ang kanyang ama, at si Jomar, ang kanyang nakababatang kapatid. Ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng pangamba at galit. Nagbulungan sila, nagtalo, habang si Leah ay nakikinig lang. Pakiramdam ay isa siyang malaking pasanin. Hayaan na lang natin, Feli. Bulong ni Tatay Luis, halatang natatakot. Malakas si Rogs, wala tayong kalaban-laban. Pero Luis, si Leah, ang anak natin. Balik ni Aling Feli, umiiyak. Kung lalaban tayo, baka mas masahol pa ang mangyari. Baka mawala ang trabaho ko. Baka pati si Jomar mamadamay. Sagot ni Tatay Luis, puno ng hinanakit at kawalan ng pag-asa. Hindi natin kayang kalabanin ang isang tulad ni Rogs. Narinig ni Leah ang bawat salita. Ramdam niya ang sakit sa puso ng kanyang ama, ang takot ng kanyang ina. Alam niyang tama sila. Kilala nila si Rogs, ang kapangyarihan nito, ang walang awang paggamit ng pera at koneksyon para ipasara ang mga bibig, para sirain ang mga buhay. Sa huling 6 na buwan, naranasan na niya mismo. Isang matinding lagnat ang tila bumalik kay Leah. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga. Marahil ay tama sila. Marahil ang katahimikan ang pinakamabuting paraan. Ang pagpikit sa katotohanan. Pero may isang boses na pumutol sa kanyang pag-iisip. Ate, walang masama sa pagsigaw ng totoo. Napatingin si Leah kay Jomar. Ang kapatid niya, na laging malikot at pasaway, ay ngayon ay seryoso ang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagmamahal at suporta. Sa loob niya, may bahagi siyang nagtatalo. Tama ba si Jomar? May pag-asa pa ba? O lalo lang silang mapapahamak? Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Isang nurse ang pumasok. May dalang isang malaking bouquet ng mga puting rosas. May kasama itong maliit na card. Para daw po sa inyo, Ma'am Leah, nakangiting sabi ng nurse. Galing daw po sa isang secret admirer. Kinuha ni Leah ang card. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Binuksan niya. Isang simpleng sulat. Huwag masyadong magsalita, Leah. Baka magsisi ka. Nagsikip ang dibdib ni Leah. Ang amoy ng mga rosas ay biglang nagmistulang amoy ng kamatayan. Hindi ito galing sa secret admirer. Ito ay isang babala, isang malamig, at malinaw na mensahe mula kay Rogs. Ang kanyang mga mata ay napako sa mga puting talulot ng rosas na tila nagiging kulay itim sa kanyang paningin. Alam niya. Alam na niya. Nag-aalala si Jomar habang tinitingnan ang kanyang ate Leah. Pali na pali ang mukha nito at ang mga mata niya ay may malalim na takot. Pero nang basahin ni ate ang card, may iba siyang nakita. May nagiinit na galit sa mga mata nito. Galit na matagal nang nakatago. Sino yan, ate? Tanong ni Jomar. Lumapit sa kama ni Leah. Hindi sumagot si Leah. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang card. Binigay niya kay Nanay Feli. Nang mabasa ni Nanay ang mensahe, napahawak siya sa bibig, ang mga matay nanlaki sa takot. Si Rogs, bulong ni Tatay Luis, na nanginginig din ang boses. Ang hayop na yan. Naramdaman ni Jomar ang pagtaas ng kanyang dugo. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dibdib. Paano nagawa ni Rogs yan sa kanyang ate? Sa isang babaeng tulad ni Ate Leah, na ubod ng bait at sipag? Gusto niyang sugurin si Rogs, durugin ang mukha nito sa lupa. Pero alam niya, may mas malalim na dahilan kung bakit dapat silang lumaban. Hindi lang ito tungkol sa ate niya. Ito ay tungkol sa kanilang pamilya.
sa kanilang dangal. Kinabukasan, pagkalabas ni Leah sa ospital, umuwi sila sa kanilang maliit na bahay sa Bulacan. Tahimik ang lahat. Ang bahay na puno ng tawanan ay ngayon ay parang libingan, na puno ng takot at pag-aalala. Kailangan nating lumaban, tatay, sabi ni Jomar habang nagkakape sila sa kusina. Hindi pwedeng hahayaan lang natin si Rogs. Napabuntong hininga si Tatay Luis. Madaling sabihin, anak, pero si Rogs, malakas siya. Mayaman. Sino tayo para lumaban sa kanya? Pero tatay, kung hindi tayo lalaban, ano ang mangyayari kay ate? Habang buhay siyang matatakot? Habang buhay tayong matatakot? Giit ni Jomar, hindi mapakali. Naalala niyo po yung sinabi ko? Walang masama sa pagsigaw ng totoo. Napatingin si Tatay Luis sa kanya, may lungkot sa mga mata. Alam ko, anak, pero may pamilya tayo, may panganib. Naiintindihan ni Jomar ang takot ng kanyang ama. Si Tatay Luis ay isang masipag na construction worker, pero ang kanyang trabaho ay nakasalalay sa mabuting kalooban ng mga may-ari ng kumpanya. Marami sa kanila ay konektado kay Rogs. Nakita na niya kung paano nawalan ng trabaho ang mga taong kinalaban ang mga makapangyarihan. Pero ang pagtingin niya sa kanyang ate Leah, na nakaupo lang sa sala, walang imik, ang katawan ay puno pa rin ng mga pasa, ay sapat na para burahin ang lahat ng takot. Kung hindi tayo lalaban, tatay, patuloy ni Jomar, hindi tayo matutulog ng mahimbing, hindi kailanman. Sa bandang huli, pumayag si Tatay Luis dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak at dahil sa matinding paninindigan ni Jomar. Nagdesisyon silang lumaban. Kinausap nila ang isang abogadong inirekomenda ng isang kaibigan ng pamilya, isang public attorney, si Attorney De La Cruz. Matanda na si Attorney De La Cruz, may puting buhok, pero may apoy pa rin sa mga mata. Ipinangako niyang tutulungan sila. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, sabi ni Attorney De La Cruz. At kailangan nating maging handa. Hindi madali ang kalabanin si Rogs. Marami siyang koneksyon at mayaman siya. Tama nga si Attorney De La Cruz. Hindi pa man sila nakakapag-file ng kaso, nagsimula na ang panggigipit. Isang araw, pag-uwi ni Tatay Luis galing sa trabaho, balisa siya. Pinalipat ako ng site. Anya, ang boses ay parang bulong. Sa malayo. Tapos, nabawasan ang sweldo ko. Bakit daw po? Tanong ni Jomar. Alam na niya ang sagot. Walang malinaw na paliwanag. Sabi lang, restructuring. Pero alam kong gawa yan ni Rogs. Galit na sabi ni Tatay Luis. Hindi lang yon. Nagsimula ng kumalat ang mga chismis sa kanilang barangay. Mga chismis tungkol kay Leah na siya raw ay gold digger na ginagamit lang niya si Rogs at ngayon ay nagpapanggap na biktima. Ang kanyang ate na laging inirerespeto sa komunidad ay ngayon ay pinagbubulungan. Isang gabi, habang naglalakad si Jomar pauwi galing sa tindahan, narinig niya ang dalawang kapitbahay na nagbubulungan. Nakakahiya talaga yang si Leah, sabi ng isang matandang babae. Akala mo naman kung sinong malinis. Oo nga. Baka nga totoo yung sinasabi ni Sir Rogs. Ginagamit lang siya para makakuha ng pera. Sagot ng isa. Nag-init ang ulo ni Jomar. Gusto niyang sugurin ang mga ito, sigawan. Mga sinungaling. Pero bago pa man siya makakilos, naramdaman niya ang kamay ni Leah sa kanyang braso. Tahimik itong sumulpot sa likuran niya. Hayaan mo na, Jomar, sabi ni Leah. Mahina ang boses. Huwag kang papatol. Pero ate, sinisiraan ka nila. Galit na bulong ni Jomar. Alam ko, sagot ni Leah. Pero ang mga mata niya ay nagpakita ng matinding lungkot. Pero kung lalaban ka, lalo lang tayong magkakaproblema. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang lumaban sa kanila ng ganito. Kailangan natin ng matalinong diskarte. Napakagatlabi si Jomar. Masakit makita ang kanyang ate na nagtitiis sa mga paninira. Masakit makita ang kanyang pamilya na unti-unting ginigigipit.
Alam niya na ang laban na ito ay hindi lang sa korte. Ito ay laban sa lipunan, sa kapangyarihan. Habang naglalakad sila pauwi, napansin ni Jomar ang isang itim na van na nakaparada sa di kalayuan. Hindi ito gaanong napansin ng iba, pero may kakaiba sa mga salamin nito. Tinted at parang may nakamasid. Naramdaman ni Jomar na may nakatingin sa kanila. Isang malamig na kaba ang biglang bumalot sa kanya. "Ate, may sasakyan!" bulong niya kay Leah. Yung itim na van. Napatingin si Leah. Kumunot ang noo nito. Alam niyang may nakikinig. May nakamasid. Pag-uwi nila sa bahay, may nakita si Leah na isang envelope sa ilalim ng kanilang pinto. Puting envelope. Walang pangalan ng nagpadala. Kinuha niya ito. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya. Sa loob ay isang litrato nila ni Jomar, kuha habang naglalakad sila kanina. Sa likod ng litrato, may nakasulat. Ang lahat ng ito ay pwede pang ihinto. Napaatras si Leah. Ang puting card mula sa ospital. Ngayon ay isang litrato. Nagpaparamdam si Rogs. Ipinapaalam niya na nakikita niya ang bawat galaw nila. Na kaya niyang gawin ang lahat ng banta niya. Napatingin si Jomar kay Ate Leah na puting-puti ang muka. "Ate, ano yan?" Niyakap ni Leah ang kanyang sarili. Ang litrato ay nahulog mula sa kanyang kamay. Hindi niya kayang magsalita. Ang banta ay tunay. At ngayon, pati si Jomar, pati ang kanyang pamilya, ay nasa panganib na. Napakasakit ng dibdib ni Leah habang tinititigan ang litrato sa sahig. Ang kanyang mukha at mukha ni Jomar, kinuha ng patago, parang isang paalala na hindi sila ligtas. Isang hamon, isang banta. Gusto niyang sumigaw, umiyak, magtago. Ngunit alam niyang hindi niya ito magagawa. Para sa kanyang pamilya, kailangan niyang maging matatag. Pinulot ni Jomar ang litrato. Nanginginig din ang mga kamay nito. "Si Rogs nga!" Bulong niya. Ang boses ay puno ng galit. Umupo si Leah sa sofa. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila may kasamang takot. Ngunit sa gitna niyon, may lumalaking apoy. Apoy ng galit. Apoy ng paglaban. "Kailangan na nating i-report ito sa abogado, ate," sabi ni Jomar. Seryoso ang mukha. Tumango si Leah. Oo, hindi na sila pwedeng magtago. Hindi na sila pwedeng manahimik. Ang bawat araw na lumipas, lalo lang silang nilalamon ng takot. Kinabukasan, maaga silang nagtungo kay Attorney De La Cruz. Ipinakita nila ang litrato at ikinuwento ang nangyari. Napailing lang si Attorney De La Cruz. Expected na ito. Si Rogs ay hindi basta-basta susuko, sabi ng abogado. Ito ay isang paraan niya para takutin kayo. Pero tandaan niyo, Leah, ang mga banta niya ay patunay na natatakot din siya. May kakaibang lakas na naramdaman si Leah sa sinabi ng abogado. Natatakot din si Rogs, ang lalaking iyo amon na parang Diyos sa dami ng koneksyon at pera. Kailangan na nating i-file ang kaso, Leah. Patuloy ni Attorney De La Cruz. Mas maaga, mas mabuti. Handa ka na bang harapin siya sa korte? Tinitigan ni Leah ang kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin ang mga ito. Ang alaala ng mga pasa, ng mga banta, ng kanyang kawalan ng boses ay bumabalik. Ngunit nang tignan niya ang kanyang nanay, na hawak ang kamay niya, at si Jomar, na seryoso ang tingin sa kanya, naramdaman niya ang isang matinding suporta. Tumango si Leah, malalim ang paghinga. Opo, attorney. Handa na po ako. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon. Lumabas na sa balita ang pagfa-file ng kaso ni Leah laban kay Rogs. Naging hot topic ito, lalo na sa kanilang komunidad. May mga sumusuporta, ngunit mas marami ang naninira at nagdududa. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, may narinig silang ingay sa laba. Parang may nabasag. Agad na tumayo si Tatay Luis at Homar para tingnan. Ang kanilang maliit na karinderya na pinagkukunan ng dagdag na kita ni Aling Feli ay sira-sira ang harapan.
Basag ang salamin at nakakalat ang mga gamit. May isang malaking bato na may nakatali na papel. Huwag kayong magpapakatanga. Hindi nyo kilala kung sino ang kinalaban nyo. Nanigas si Leah. Ang kanyang nanay ay napahawak sa kanyang bibig. Nanginginig ang buong katawan. Si Tatay Luis at Jomar ay pulang-pula sa galit. Mga walang hiya sila. Sigaw ni Jomar. Gustong-gusto nang manuntok. Niyakap ni Leah ang kanyang nanay. Ramdam niya ang panginginig ng matanda. Ang karinderya na pinaghirapan ni nanay ay ngayon ay giba. Isang paalala kung gaano kalupit si Rogs. Ayos lang, nanay, sabi ni Leah. Pilit na pinatatag ang boses, kahit nanginginig din siya. Kaya natin to. Pero sa loob niya, may bahagi siyang gustong sumuko. Hanggang kailan sila magtitiis? Hanggang kailan hahayaan ni Rogs na magkaroon sila ng kapayapaan? Ang pagod at takot ay tila unti-unting lumalamon sa kanya. Kinabukasan, habang nasa bahay si Leah, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang unknown number. Nagdadalawang isip siyang sagutin, pero sa huli, pinindot niya ang answer button. Kamusta, Leah? Isang pamilyar na boses. Malamig, may bahid ng pagtawa. Mukhang matapang ka na ngayon. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan mo kayang ipahamak ang pamilya mo? Si Rogs, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Naramdaman niya ang pagdaloy ng galit at takot sa kanyang mga ugat. Hindi ko na po kayo papayagan na saktan ng pamilya ko, Rogs. Matapang na sagot ni Leah. Kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Narinig niya ang pagtawa ni Rogs sa kabilang linya. Talaga? Tingnan natin ni Leah. Tingnan natin kung sino ang mas malakas. Huwag mong kakalimutan. Marami akong alam. Marami akong kayang gawin. Kung ayaw mong makita ang pamilya mo na nasisira ng tuluyan, umatras ka na. Ngayon na. Napakasakit ng bawat salita. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong ito, hindi luha ng takot ang bumaba. Luha ng galit at determinasyon. Hindi na po ako matatakot, Rogs, sabi ni Leah. Buo ang boses. Hindi na po ako magtatago. Harapin niyo po ako sa korte. Doon po natin malalaman kung sino ang may kakayahang tumayo. Narinig niya ang biglang pagputol ng tawag. Napaupo siya sa upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Sa loob ng bahay, umupo si Leah kasama ang kanyang pamilya. Tinitigan niya sila isa-isa. Ang kanyang nanay, na pilit na nagtatago ng kanyang takot. Ang kanyang tatay, na nagpapanggap na malakas. At si Jomar, na laging handang lumaban para sa kanya. Magpapatuloy po tayo, sabi ni Leah. Ang boses ay matatag. Lalaban po tayo. Kung ano man ang mangyari, lalaban po tayo para sa katotohanan, para sa katarungan. Yumakap si Aling Feli sa kanya, umiiyak. Anak ko, hindi kita pababayaan. Ako rin, ate, sabi ni Jomar. Hawak ang kanyang kamay. Hindi ka namin iiwan. Niyakap din sila ni Tatay Luis. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Leah ang init ng pagmamahal ng pamilya. Ang pagmamahal na iyon, ang kanyang kalasag, ang kanyang lakas. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Leah. Ang mga salita ni Rogs ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isip. Huwag mong kakalimutan, marami akong alam. Napabangon siya. Tumingin siya sa bintana. Dilim ang buong paligid. Ang mga ilaw sa labas ay tila naglalaro ng anino sa kanilang bakuran. Parang may nakamasid. Isang bahid ng kaba ang tumawid sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya pinadaig ang sarili sa takot. Pinilit niyang ikalma ang sarili. Humiga ulit siya. Pilit na ipinikit ang kanyang mga mata. Pero bago pa man siya tuluyang makatulog, narinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa labas ng bintana ng kanyang silid. Tila may kumakalampag. Hindi niya pinansin. Pero ang tunog
ay patuloy na umalingaw-ngaw. Unti-unti, bumangon si Leah. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, pilit na sinisilip ang nasa labas. Sa dilim, may nakita siyang anino na gumagalaw. Isang figura, naglalakad palayo. At sa tabi ng bintana, may nakita siyang isang maliit na bagay na nakasabit. Isang piraso ng puting tela na parang panyo. Nakasabit doon. At nang lumakas ang hangin, ang puting tela ay marahang umindayog, parang isang puting bandila ng babala o ng paglaya. Hindi mapakali si Aling Feli habang tinititigan ang basag na salamin ng kanilang karinderya. Parang salamin din ang kanyang puso, basag na basag sa sakit at takot para sa kanyang anak. Ang babala ni Rogs, ang paninira sa komunidad, lahat ng yon ay parang tinik na tumutusok sa kanyang kalooban. "Huwag po kayong mag-alala, nanay," sabi ni Leah, hinahawakan ng kanyang kamay. "Aayusin po natin to." "Pero paano?" tanong ni Aling Feli sa kanyang sarili. Paano nila aayusin ang isang sirang reputasyon? Paano nila lalabanan ng isang tao na kayang sirain ang buhay nila nang hindi man lang nahuhuli? Dumating ang araw ng paunang pagdinig. Kasama si Leah, si Tatay Luis at Jomar. Nagtungo sila sa korte. Habang naglalakad sila sa pasilyo, nararamdaman ni Aling Feli ang mga matang nakatingin sa kanila, ang mga bulong-bulungan, ang mga mapanghusgang tingin. "Tingnan mo yang si Leah," bulong ng isang babae. "Napakabait na bata, pero ganyan pala." "Oo nga. Kung ako sa kanya, mananahimik na lang ako. Sino ba naman siya para kalabanin si Sir Rogs?" Sagot ng kasama nito. Nagsikip ang dibdib ni Aling Feli. Gusto niyang sugurin ang mga ito, ipagtanggol ang kanyang anak. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niyang kailangan nilang maging matatag. Para kay Leah. Sa loob ng courtroom, nakita ni Aling Feli si Rogs. Nakaupo ito sa kanyang upuan, kalmado, may ngiting nakakaloko. Ang kanyang mga mata ay parang nanunuya, tinitigan sila, lalo na si Leah, na tila hinahamon, parang isang demonyo na nakangiti sa gitna ng kadiliman. Nagsimula ang pagdinig. Nagpresenta si Attorney De La Cruz ng kanilang kaso. Ngunit ang abogado ni Rogs, isang matikas at matalinong lalaki, ay agad na pinasinungalingan ang lahat. "Your Honor, ang akusasyon pong ito ay walang batayan." Sabi ng abogado ni Rogs, ang boses ay matatag. "Ang aking kliyente, si Mr. Rogelio Villar, ay isang respetadong negosyante. Ang lahat ng ito ay paninira lamang gawa ng isang babae na naghahangad ng kanyang kayamanan." Napapikit si Aling Feli. Ang sakit. Ang sakit marinig na ang kanyang anak ay sinisiraan. Walang matibay na ebidensya ang panig ng nagreklamo. Patuloy ng abogado. Puro salita lang. Ang mga pasa? Maaring nagmula yan sa ibang dahilan. Hindi natin pwedeng basta-basta husgahan ang isang inosenteng tao batay sa ganoong akusasyon. Naramdaman ni Aling Feli ang panginginig ni Leah sa kanyang tabi. Ang kanyang anak ay tahimik pero alam niyang nasasaktan ito. Pagkatapos ng pagdinig, lumabas sila ng korte. Mas maraming tao ang naghihintay sa labas. Mga reporter at mga usisero, sinalubong sila ng mga tanong. "Miss Manzano, totoo po ba ang mga paratang ni Mr. Villar na ginagamit niyo lang po siya para makakuha ng pera?" Tanong ng isang reporter, hawak ang mikropono. "Bakit po ngayon lang kayo nagsalita? Bakit po ngayon lang kayo nagreklamo?" Tanong ng isa pa. Nagpakawala ng malalim na hininga si Leah. "Hindi po totoo ang mga iyan," sabi niya. Ang boses ay matatag. "Ang katotohanan po ay, biktima po ako ng pang-aabuso." Pero ang kanyang boses ay tila nawala sa ingay ng mga reporter. Ang mga headlines sa sumunod na araw ay puno ng paninira. Estudyanteng nagreklamo sa negosyante. Pinaghihinala ang gold digger. Villar Camp, akusasyon. Walang katotohanan.
gawa-gawa lang. Napaiyak si Aling Feli habang binabasa ang dyaryo. Ang kanilang maliit na pangalan na ngayon ay nasa mga pahayagagan ay pinagtatawanan at sinisiraan. Nanay, hindi ko na po alam, bulong ni Leia isang gabi habang magkatabi sila sa kama. Parang wala po tayong laban. Sobrang lakas po niya. Niyakap ni Aling Feli ang kanyang anak. Naramdaman niya ang matinding pagod ni Leia. Ang kawalan ng pag-asa. Huwag kang sumuko, anak, sabi niya. Kahit ang kanyang sariling puso ay may bahid ng pagdududa. Nandito lang kami. Hindi ka namin iiwan. Pero sa loob niya, may bahagi siyang nagtatanong. Hanggang kailan sila kakayanin? Hanggang kailan nila mapoprotektahan ang kanilang sarili mula sa isang halimaw na kayang sirain ang kanilang buhay nang hindi man lang nahuhuli? Kinabukasan, tumawag si Attorney De La Cruz. Ang boses niya ay may bahid ng pagkadismaya. Mahirap humanap ng mga ebidensya, Aling Feli, sabi niya. Lahat ng koneksyon ni Rogs ginagamit niya. Pati ang mga posibleng testigo, tinatakot niya. Parang binabarahan niya ang lahat ng daan natin. Napaupo si Aling Feli. Ang kanyang puso ay parang piniga. Walang pag-asa. Gabi na at tahimik ang bahay. Nakaupo si Aling Feli sa sala. Nagbabasa ng kanyang lumang Bible. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na, pero pilit niyang binabasa ang bawat salita. Umaasa sa isang himala. Biglang may kumatok sa kanilang pinto. Mahina lang. Napatingin si Aling Feli sa pinto. Sino kaya iyon sa ganitong oras? Alam niyang hindi iyon si Tatay Luis o Yumar dahil may susi sila. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit sa pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Bahagya lang. Sa labas, may isang babae. Matanda na rin. May bakas ng pagod sa mukha. Nakatayo ito, balisa ang mga mata. Nakasuot ng simpleng damit. Magandang gabi po, Inang, sabi ng babae. Mahina ang boses. Ako po si Linda. May kailangan po akong sabihin sa inyo. Tungkol kay Leia at tungkol kay Rogs. Napakunot ang noo ni Aling Feli. Linda? Sino siya? Hanapin niyo po si Grace. Bulong ng babae, mabilis. Siya po ang makakatulong kay Leia. Siya po ang nakakaalam ng lahat. Nagulat si Aling Feli. Grace? Ang pangalang yon. Narinig na niya iyon. Saan? Bago pa man siya makasagot, mabilis na tumalikod ang babae at naglakad palayo sa dilim ng gabi na parang isang anino. Grace? Sino si Grace, nanay? Tanong ni Leia, kinabukasan, habang kinukumpuni nila ang basag na salamin ng karinderya. Ikinuwento ni Aling Feli ang pagdating ng babaeng estranghero. Hindi ko rin alam, anak, pero ang sabi niya, makakatulong daw si Grace sa'yo. Napakunot ang noo ni Leia. Grace, naalala niya ang sinabi ng babaeng estranghero kay Nanay Linda sa chapter 4. 2 beses na niyang narinig ang pangalang iyon. Posible kayang may kaugnayan ito sa kaso niya? Ate, hahanapin natin si Grace, sabi ni Jomar na seryoso ang mukha habang naglilinis ng mga basag na salamin. Nagsimula silang maghanap. Tinanong nila ang mga kapitbahay, ang mga kakilala, pero walang nakakakilala sa isang Grace na may kaugnayan kay Rogs. Tila naghahanap sila ng karayom sa dayami. Ang bawat tangkang paghahanap na nauuwi sa wala ay nagpapataas ng pagkadismaya ni Leia. Parang isang biro ng tadhana na binibigyan siya ng pag-asa tapos biglang babawiin. Habang abala sila sa paghahanap, patuloy ang panggigipit ni Rogs. Hindi lang sa media, mas naging personal. Isang hapon, pag-uwi ni Tatay Luis galing sa trabaho, tila nawalan siya ng kulay. Ang kanyang mukha ay puting-puti at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Luis, anong nangyari? Tanong ni Aling Feli, nag-aalala. Umupo si Tatay Luis sa silya, hinahabol ang hininga. May mga dumating sa opisina ko. May pinakita silang papel. Nagsikip ang dibdib ni Leia. Ano po yon, tatay?
Ang utang ko sa bangko noon, anak, sabi ni Tatay Luis, halos hindi na marinig ang boses. Yung, yung kinuha ko para sa pampaayos ng bahay natin. Hindi pa yun bayad ng buo. Ngayon, sinasabing may discrepancy daw. Kung hindi ko raw aatrasin ang suporta ko sa kaso mo, Leah, ipapahiya nila ako at baka makulong pa ako sa kasong estafa. Natigilan si Leah. Ang utang ni tatay, alam niya iyon. Matagal na yon at unti-unti nilang binabayaran. Paanong nalaman yon ni Rogs? At bakit ngayon lang? Si Rogs, bulong ni Jomar, ang mga kamao ay nakakuyom. Ginamit niya ang nakaraan ni tatay. Naramdaman ni Leah ang pagkabiyak ng kanyang puso. Ang galit ay kumulo sa kanyang dibdib. Ngunit mas nangingibabaw ang matinding pagkabigo at pagsisisi dahil sa kanya. Dahil sa kagustuhan niyang lumaban, pati ang kanyang ama ay nadadamay. Tatay, hindi niyo po kailangan gawin yan, sabi ni Leah. May luha sa kanyang mga mata. Huwag po kayong sumuko sa kanila. Pero anak, kung hindi ko gagawin, anong mangyayari sa pamilya natin? Sabi ni Tatay Luis, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ayoko namang makulong. Ayoko namang madamay kayong lahat. Napakasakit. Nakikita ni Leah ang paghihirap ng kanyang ama. Ang lalaking laging matatag, ngayon ay halos masira na sa takot. Pakiramdam niya, siya ang sanhi ng lahat ng problemang ito. Siya ang dahilan kung bakit nasisira ang kanilang pamilya. Leah, ano na? Tanong ni Aling Feli. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Hindi sumagot si Leah. Lumabas siya ng bahay at naglakad sa dilim. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Ang kanyang desisyon na lumaban ay unti-unting lumalamon sa kanyang pamilya. Baka nga mas mabuti kung manahimik na lang siya noon. Baka mas mabuti kung tiniis na lang niya ang lahat. Umupo siya sa isang bench sa parke, sa ilalim ng isang malaking puno. Ang hangin ay malamig, pero mas malamig ang pakiramdam niya sa loob. Pinikit niya ang kanyang mga mata at pinayagan ang luha na dumaloy ang mga alaala ni Rogs ng kanyang mga banta, ng kanyang kapangyarihan ay bumalik. Wala kang laban, Leah. Bulong ng isang boses sa kanyang isip. Boses ni Rogs. Wala kang mapapala. Kahit anong gawin mo, ako pa rin ang mananalo. Pakiramdam ni Leah ay tama si Rogs. Wala siyang laban. Wala silang laban. Ang pera ni Rogs, ang koneksyon niya, ang kanyang walang awang paggamit ng takot. Lahat ng yon ay parang isang higanting pader na imposibleng gibain. Nagsimula siyang umiyak ng tahimik. Ang kanyang balikat ay nanginginig. Gusto niyang sumuko. Gusto na niyang tapusin ang lahat ng ito. Ang kanyang pamilya, ang kanyang kinabukasan. Lahat ng yon ay parang unti-unting nawawala dahil sa kanyang kagustuhang lumaban. Naramdaman niya ang matinding pagod, ang sakit, ang pagkadismaya. Gusto na niyang tawagan si Attorney Dela Cruz at sabihin na ititigil na niya ang kaso. Gusto na niyang bumalik sa kanyang tahimik na buhay kahit pa nakatago ang sakit. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hinanap niya ang number ni Attorney Dela Cruz. Ang bawat pagtipa sa screen ay parang pag-alis sa bahagi ng kanyang pagkatao. Pero bago pa man niya matawagan ang abogado, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nagdalawang isip si Leah. Sino kaya ito? Sa kabila ng kanyang pagod at kalungkutan, sinagot niya ang tawag. Hello? Mahina niyang sagot. Leah? Ikaw ba yan? Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Pero hindi niya matukoy. Parang pamilyar ang tunog ng pag-aalala. Mayroon akong kailangan sabihin sa'yo tungkol kay Rogs at sa iba pa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Leah. Ang pangalang Rogs, ang pariralang at sa iba pa. Sino ito? Ang boses, hindi kaya.
Sino ka? Tanong ni Leah, nanginginig ang boses. Ako si Grace, sabi ng boses sa kabilang linya. At kailangan nating magkita. Ngayon na, delikado tayo. Nanginginig ang mga kamay ni Grace habang hawak ang kanyang cellphone. Sa wakas, nakausap niya si Leah Manzano. Matagal na niyang pinag-iisipan ito. Matagal na niyang pinaghandaan. Ngunit ang takot ay laging naroon. Bumabalot sa kanya tulad ng isang malamig na kumot. Si Rogs, ang pangalan pa lang nito, ay nagdadala na ng kilabot sa kanyang buong pagkatao. Grace? Sino ka? Tanong ni Leah. Narinig niya ang takot sa boses nito. Kailangan nating magkita, Leah. Mabilis niyang sabi. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses. Ngayon na, delikado tayo. Nag-set sila ng meeting sa isang hindi gaanong mataong kainan, malayo sa kanilang lugar. Pagdating ni Grace, nakita niya si Leah, nakaupo sa isang sulok, mukhang pagod at balisa. Mag-isa ito. Mahigpit na hawak ni Grace ang kanyang bag kung saan nakatago ang USB drive. Ang USB drive na naglalaman ng kanyang paghihirap at ng paghihirap ng iba. Lumapit si Grace at umupo sa harap ni Leah. Napansin niya ang mga mata ni Leah na puno ng pagdududa at pag-aalala. Grace ako, sabi niya. Pilit nang ngumingiti kahit nanginginig ang kanyang labi. Pansinin mo, walang nakakakilala sa pangalan ko sa Bulacan. Dahil tinago ko na ang aking pagkakakilanlan, kinailangan ko. Tinitigan siya ni Leah, malalim ang paghinga. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa akin? At bakit po kayo nakikipagkita? Pinilit ni Grace na maging kalmado. Ito na ang oras. Ang pagkakataong matagal na niyang hinintay. Hindi lang ikaw ang biktima ni Rogelio Villar, Leah. Simula ni Grace, ang kanyang boses ay nanginginig. Dati akong nagtrabaho sa kanyang kumpanya, accounting department. Nakikita ko ang mga pangyayari. Ang mga babae na sunod-sunod na lumalapit sa kanya, tapos biglang nawawala. O kaya, biglang nagbabago ang buhay, puno ng takot. Kayo po, biktima rin po kayo? Tanong ni Leah. Nanlaki ang mga mata. Tumango si Grace. Ang ala-ala ay bumalik. Parang isang masamang panaginip. Ang mga pangako ni Rogs, ang kanyang matatamis na salita. Pagkatapos, ang unti-unting panggigipit, ang pagkontrol, ang pisikal na pananakit. Ngunit siya ay nakaligtas at gumawa ng isang desisyon. Ako ang unang nagtago. Ako ang unang nangolekta ng ebidensya. Sabi ni Grace, ang kanyang boses ay puno ng pait. Matapos niya akong halos sirain, nagplano ako para hindi na niya maulit sa iba. Kinuha niya ang USB drive mula sa kanyang bag at inilapag sa mesa. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ito ang ebidensya. Nag-aalangan si Leah na hawakan ng USB drive. Ano po ang nasa loob niyan? Mga dokumento, mga text messages, mga emails, patunay ng kanyang pang-aabuso sa maraming babae. Paliwanag ni Grace kung paano niya sila sinisiraan, sinisindak, at ginagamit ang kanyang pera at koneksyon para manahimik sila. At pagkatapos, nag-atubili si Grace. Ito ang pinakamahirap. At mayroon ding recording. Patuloy niya, nanginginig ang boses. Recording ng huling mensahe ng isa pang biktima. Isang babae na hindi kinaya ang lahat. Ang pangalan niya, si Carla. Pinsan ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Pinsan niyo po? Tumango si Grace. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Oo. Si Carla ang dahilan kung bakit ako ay tuluyang nagpasya. Hindi siya nakayanan ng pressure. Nagpakamatay siya. Napaatras si Leah. Ang ganoong balita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Isang tao ang nagbuwis ng buhay dahil sa kasamaan ni Rogs. At siya, Leah, ay halos sumuko rin. Ang ganoong bigat ng responsibilidad ay biglang bumagsak sa kanyang balikat. Sa recording, inulit ni Carla ang lahat ng sinabi ni Rogs sa kanya.
ang mga banta, ang pangungutya, ang paghaharap sa kanya sa isang sitwasyong walang laban. Sabi ni Grace, ang kanyang boses ay halos pabulong. At humiling siya sa huling hininga niya na sana may maglakas loob na tumayo para siya ang huli. Sana ikaw yon, Leah. Kinuha ni Leah ang USB drive, nanginginig ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay hindi lang isang USB ang hawak niya. Ito ay isang pag-asa, isang bigat, isang misyon. Ang tinig ni Carla na ngayon ay sa kanya nakasalalay. Kailangan nating magmadali, Leah. Sabi ni Grace, alam kong may nakamasid at kapag nalaman ni Rogs na nasa iyo ang mga ebidensyang ito, gagawin niya ang lahat para pabagsakin ka. Biglang naramdaman ni Leah ang pag-asa, kasama ang matinding kaba. Ito ang sandaling pinakahihintay niya. Ang pagkakataong lumaban, ang pagkakataong magbigay ng katarungan, hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng biktima ni Rogs. Nagpaalam si Grace at nangakong tutulungan pa rin siya sa abot ng kanyang makakaya. Pero kailangan nilang maging maingat. Nagmamadali si Leah pauwi. Hawak ang USB drive na parang isang kayamanan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sa wakas, mayroon na silang laban. Ngunit nang makarating siya sa kanilang bahay, napansin niya ang kakaiba. Nakabukas ang gate. Hindi iyon nangyayari. Laging nakakandado iyon. Naramdaman niya ang malamig na kaba na gumapang sa kanyang buong katawan. Naglakad siya papalapit sa pinto. Dahan-dahan, ang pinto ay bahagyang nakabukas. Nanay, tatay, Jomar? Tawag niya, nanginginig ang boses. Walang sumasagot. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang masamang paningin. Nakakalat ang mga gamit sa sahig. Ang mga unan ay nakakalat. Ang mga cabinet ay nakabukas. Ang laman ay nakakalat. Ang kanilang maliit na bahay, na laging malinis at maayos, ay ngayon ay parang dinaanan ng bagyo. Nakatayo si Jomar at Aling Feli sa gitna ng sala. Puting-puti ang mga mukha. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Anong nangyari? Tanong ni Leah. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. May pumasok. Bulong ni Aling Feli. Nanginginig ang buong katawan. Niyakap ni Jomar ang kanyang nanay. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng galit at pangamba. Naalala ni Leah ang USB drive na hawak niya. Alam niya kung ano ang hinahanap ng mga ito. Napakasakit ng nakita ni Leah. Ang kanilang bahay, ang santuwaryo ng kanilang pamilya ay ginulo. Dinurog ang kapayapaan na pilit nilang itinatayo. Mahigpit niyang hinawakan ang USB drive sa kanyang bulsa. Ang tanging pag-asa na ngayon ay tila nagbabanta rin sa kanilang buhay. Hinahanap siguro nila ito. Bulong ni Leah, ipinakita ang USB drive sa kanyang pamilya. Ang mga ebidensya ni Grace. Si Rogs! Galit na bulong ni Jomar. Gagawin niya ang lahat para mapatahimik ka, ate. Alam ni Leah. Alam niya na ang laban na ito ay personal na kay Rogs. Hindi lang ito tungkol sa reputasyon. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at pagkontrol. Ngunit sa pagkakataong ito, may hawak na silang baraha. Kinabukasan, agad silang nagtungo kay Attorney De La Cruz. Ikinuwento nila ang nangyari sa bahay at ibinigay ang USB drive. Nang makita ni Attorney De La Cruz ang laman nito, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay gintong ebidensya, Leah. Sabi ng abogado, nanginginig ang mga kamay. Hindi lang ikaw ang biktima, marami pala. At ang recording, matibay na patunay ito. Lalo na ang paggamit niya ng kapangyarihan para manahimik ang mga biktima. Dahil sa mga bagong ebidensya, agad na inaksyonan ng kaso. Ang isang special investigation team ay binuo upang siyasatin ang kaso ni Rogs, na ngayon ay lumalaki na. Nagsimula na ang formal na proseso ng pagdinig. Nabalitaan ni Rogs ang mga pangyayari. Mula sa pagiging kalmado at mayabang, unti-unting siyang nawalan ng kontrol. Naglabas siya ng mga pahayag sa media. Sinisiraan si Leah.
Sinasabing may kasabwat ito at nagplano ng lahat. Ngunit ang mga ebidensya mula sa USB drive ay nagsisimula ng kumalat at ang publiko ay nagsisimula ng magduda kay Rogs. Naging mas mainit ang ulo ni Rogs at mas naging delikado. Isang araw, habang naglalakad si Jomar at Aling Feli, papauwi galing sa palengke, biglang may isang motorsiklo ang humarurot papalapit sa kanila. Mabilis ang lahat. Hindi na nila naiwasan. "Nanay? Jomar!" Sigaw ni Leia sa telepono habang kinakausap niya ang kapitbahay. Ano po ang nangyari? Nataranta si Leia. Hindi niya matandaan kung paano siya nakarating sa ospital. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas at ang bawat hininga ay parang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Nakita niya si Tatay Luis na nakaupo sa labas ng emergency room. Ang kanyang mukha ay puting-puti. "Tatay, anong nangyari kay Nanay at Jomar?" tanong ni Leia. Nanginginig ang boses. "Nabangga sila," sabi ni Tatay Luis. Halos hindi na marinig ang boses. Ang sabi ng pulis, aksidente lang daw. Pero alam kong si Rogs ang may kagagawan nito. Nahulog si Leia sa upuan. Ang kanyang nanay, ang kanyang kapatid, ang dalawang taong pinakamamahal niya, ngayon ay nakaratay sa ospital dahil sa laban niya. Ang mga sugat ni Leia ay tila nagbalik. Mas masakit, mas malalim. "Hindi ko na po kaya, tatay," bulong ni Leia, umiiyak. "Kailangan ko na po sigurong umatras. Hindi ko na po kayang makita na sinasaktan niya ang pamilya ko." Niyakap ni Tatay Luis si Leia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Hindi, anak. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ito na ang huling laban. Kung susuko ka ngayon, wala tayong mapapala. Sayang ang lahat ng pinagdaanan natin." Ngunit paano? Paano sila lalaban kung ang buhay ng kanyang pamilya ang nakataya? Ang sakit, ang galit, ang kawalan ng pag-asa ay bumabalot sa kanya. Hindi na niya alam kung anong gagawin. Gusto na lang niyang mawala ang lahat. Umiyak si Leia. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa maubos ang kanyang luha. Hindi na siya makahinga. Ang bawat sandali sa ospital ay parang isang habambuhay na paghihirap. Isang nurse ang lumabas mula sa emergency room. "Okay na po ang inyong ina, ma'am. Stabilized na po. Pero ang inyong kapatid, Jomar, kritikal po ang kanyang kalagayan." Para siyang nabingi. Kritikal? Si Jomar, ang kanyang kapatid na laging nagpapalakas ng loob niya. Naramdaman ni Leia ang matinding kirot sa kanyang puso. Ang galit kay Rogs ay umabot sa sukdulan. Ang lalaking ito ay hindi lang nanakit sa kanya. Sinira na niya ang kanyang pagkatao at ngayon, halos kunin niya pa ang kanyang pamilya. Walang pag-asa. Iyan ang nararamdaman niya. All is lost. Biglang may lumapit kay Leia. Isang matandang babae. Ang mukha ay puno ng lungkot. Ngunit ang kanyang mga mata ay may matinding determinasyon. Nakita na niya ito noon. Si Manang Linda, ang babaeng nagbigay ng mensahe tungkol kay Grace. "Ija, Leia," sabi ni Manang Linda. Hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang mga kamay ay kulubot, ngunit mainit. "Ako si Manang Linda, ang lola ng batang binabanggit sa recording ni Grace. Si Carla. Narinig ko ang lahat ng nangyari. Narinig ko ang iyong laban. Nakuha ko ang lakas ng loob mo." Tinitigan ni Leia si Manang Linda, hindi makapagsalita. "Hindi ka nag-iisa, Leia." Patuloy ni Manang Linda. Ang kanyang boses ay matatag. "Alam kong mahirap. Alam kong masakit. Pero huwag kang susuko. Kung susuko ka, mawawalan ng saysay ang lahat ng pinaghirapan niyo at ang buhay ng apo ko." Ang boses ni Carla, kailangan itong marinig. May kinuha si Manang Linda mula sa kanyang bag, isang lumang diary. "Ito ang diary ni Carla," sabi niya. Dito niya isinulat ang lahat, ang bawat pangyayari, ang bawat sakit,
ang bawat banta ni Rogs, at ang kanyang huling mensahe na hindi kasama sa recording. Ito ay para sa korte, para sa'yo. Napaatras si Leah, ang diary ni Carla, ang pag-asa. Isang biglaang pag-asa ang kumalat sa kanyang dibdib. Isang patunay na hindi siya nag-iisa, na may nagmamalasakit. Kailangan mong lumaban, Leah, sabi ni Manang Linda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Para sa'yo, para sa iyong pamilya, para kay Carla, para sa lahat ng biktima. Gusto kong tumayo bilang saksi sa korte. Tinitigan ni Leah si Manang Linda. Isang matandang babae, nagtatago ng sakit at pighati. Ngunit ngayon ay lumalabas para lumaban. Kung kaya niya rin. May kakaibang lakas na naramdaman si Leah. Ang pag-asang matagal nang nawala ay unti-unting nagbalik. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi pa. Ang araw ng paglilitis. Ang bawat tibok ng puso ni Leah ay parang tambol na nagpapahiwatig ng papalapit na labanan. Nakasuot siya ng isang simpleng damit, pero ang kanyang kalooban ay parang nakasuot ng baluti. Katabi niya si Tatay Luis at Nanay Feli, na kahit halatang takot ay pilit na nagbibigay ng lakas sa kanya. Si Jomar, kahit pa nagpapagaling, ay naroon din, nakaupo sa likuran. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa paligid. Bumungad sa kanila ang isang courtroom na punong-puno ng tao. Mga reporter, mga usisero, at mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya. Ang bawat upuan ay okupado. Ang init ng kapaligiran ay hindi lang dahil sa dami ng tao, kundi dahil sa matinding tensyon. Nang makita ni Leah si Rogs na nakaupo sa kanyang silya kasama ang kanyang abogado, tila huminto ang kanyang mundo. Isang malamig na ngiti ang nakapaskil sa labi ni Rogs, tila nanunukso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pinayagan ni Leah na lunurin siya ng takot. Ang boses ni Carla, ang mga mata ni Manang Linda, ang mga sugat ni Nanay at Jomar, lahat ng yon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Nagsimula ang pagdinig. Matapos ang panimulang pahayag ng magkabilang panig, tinawag na ang unang testigo. Miss Leah Manzano, please proceed to the witness stand, sabi ng hukom. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Leah. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silyang nakaharap sa hukom at sa buong courtroom. Habang papalapit, dumaan siya sa harap ni Rogs. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang nangiti ni Rogs ay nanatili, ngunit may nakita si Leah na bahid ng galit sa mga mata nito. Umupo si Leah. Inilagay ang kanyang mga kamay sa mesa. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Nagsimula siyang magsalita. Sinisimulan sa kanyang pangalan, ang kanyang edad, ang kanyang pamilya. Miss Manzano, maaari niyo po bang ilahad ang inyong karanasan kay Mr. Rogelio Villar? Tanong ni Attorney de la Cruz. Ang kanyang boses ay malumanay. Nagsimulang magsalita si Leah. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, halos hindi marinig. Ngunit habang nagpapatuloy siya, habang inaalala ang bawat detalye ng panggigipit, ng mga pangako, ng mga banta, ng pisikal at emosyonal na pananakit, unti-unting lumakas ang kanyang boses. Nagsimula po ang lahat ng mangako siya ng tulong para sa aking pag-aaral. Sabi ni Leah, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa hukom, ngunit ang kanyang puso ay nakikipag-usap sa buong mundo. Unti-unti po nagbago siya. Naging mapilit, naging nananakit. Tinakot niya po ako. Ang trabaho ng aking ama, ang pag-aaral ng aking kapatid. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng courtroom. Ang mga tao ay nakikinig ng maigi. Ang iba ay may halong gulat. Ang iba ay may galit. At nang sinubukan ko pong lumaban, patuloy ni Leah, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Nanggipit siya. Gumamit siya ng pera at kapangyarihan para sirain ang aking reputasyon, para sirain ang aming maliit na negosyo.
At kamakailan lang po, sinaktan niya ang aking ina at kapatid. Tinitigan ni Leah si Rogs, diretso sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng matinding determinasyon. Hindi na po ako matatakot, Rogs, sabi ni Leah. Buo ang boses. Hindi na po ako magtatago. Ang katotohanan po ay lalabas. Ang katarungan po ay mangingibabaw. Ang mga salita ni Leah ay nagpatuloy. Detalyado, puno ng emosyon. Sinabi niya ang lahat. Ang bawat pasa, ang bawat luha, ang bawat gabi na hindi siya makatulog. Pagkatapos ng kanyang testimonya, tinawag si Grace. Si Grace, na matapang na nagpatunay sa lahat ng ebidensya mula sa USB drive. Ang mga text messages, ang mga dokumento, ang mga pangalan ng iba pang biktima na itinago ni Rogs. Ang kanyang testimonya ay malinaw, detalyado, at matibay. Your Honor, ang mga ebidensyang ito ay nagpapakita ng isang pattern ng pang-aabuso. Hindi lang si Miss Manzano ang biktima. Sabi ni Grace, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Pagkatapos ni Grace, tumayo si Manang Linda. Ang kanyang lumang diary ni Carla ay iniharap sa korte. Ang bawat pahina, ang bawat salita ay nagpapatunay sa kalupitan ni Rogs. Ang aking apo, si Carla ay isang mabait na bata. Sabi ni Manang Linda, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ginamit ni Rogelio Villar ang kanyang kahinaan. Sinira niya ang kanyang buhay. At sa huli, siya ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Napaiyak si Manang Linda. Ang kanyang testimonya ay nagdulot ng katahimikan sa courtroom. Ang bawat isa ay tila nakaramdam ng sakit. Ang katotohanan ay lumalabas. Unti-unti, bumabagsak ang pader na itinayo ni Rogs. Sa gitna ng testimonya ni Manang Linda, biglang tumayo si Rogs. Ang kanyang nangiti ay nawala. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Sinungaling kayo. Mga sinungaling kayo lahat. Sigaw ni Rogs. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa courtroom. Wala kayong alam. Ginagawa niyo lang yan para sirain ako. Pera lang ang habol niyo. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang abogado. Ngunit galit na galit si Rogs. Tinitigan niya si Leah. Ang kanyang mga mata ay parang apoy. Ikaw, Leah, hindi pa tayo tapos. Sigaw ni Rogs. Magbabayad ka! Magbabayad kayo lahat! Agad na kumilos ang mga bailiff, pinipilit na paalisin si Rogs. Ngunit ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng matinding takot sa courtroom. Ang kanyang desperasyon ay naglantad ng kanyang tunay na kulay. Order in the court! Order in the court! Sigaw ng hukom. Pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Ang courtroom ay puno ng bulungan. Ang mukha ni Rogs, na dating puno ng kumpiyansa, ay ngayon ay puno ng galit at desperasyon. Pagkatapos ng kaguluhan, idineklara ng hukom ang pagtatapos ng pagdinig para sa araw na yon. Ang korte ay magsasiniday upang makapagdesisyon. Maghihintay kami ng karagdagang ebidensya at pag-aaral. Sa ngayon, ang akusado ay mananatili sa ilalim ng kustodya. Ang pagdinig ay itinakda sa susunod na linggo. Naramdaman ni Leah ang paghinga ng malalim. Isang hakbang, isang napakalaking hakbang. Ngunit habang inilalabas si Rogs mula sa courtroom, nagtama ulit ang kanilang mga mata. Ang tingin ni Rogs ay may matinding pagbabanta. Isang pangako ng paghihiganti. Alam ni Leah, hindi pa tapos ang laban. Ang pagkakataong ito ay nagbigay ng pag-asa, ngunit may kasama pa ring panganib. Masakit pa rin ang katawan ni Jomar, pero ang galit na naramdaman niya nang marinig ang hiyaw ni Rogs sa korte ay mas matindi pa sa anumang kirot. Ang lalaking iyon, ang lalaking sumira sa buhay ng kanyang ate, nagpahamak sa kanyang nanay at nagdulot ng ganoong sakit sa kanilang pamilya. Hindi pa tapos ang laban. Pagkalabas ng korte, dumiretso sila sa ospital upang tingnan si nanay. Stable na si nanay, salamat sa Diyos.
Ngunit si Jomar ay hindi mapakali. Ang mga banta ni Rogs ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Habang naghihintay sila sa lobby, nakarinig sila ng bulungan mula sa TV sa waiting area. Breaking news, si Rogelio Villar, ang kontrobersyal na negosyante, ay nakatakas mula sa kustodya matapos ang pagdinig sa korte kanina. Napatayo si Jomar. Ano? Mabilis siyang lumapit sa TV. Ipinapakita ang footage ng kaguluhan sa labas ng korte. May mga pulis na nagkakagulo. Si Rogs, na may mga guard na nakapaligid, ay biglang nagtulakan at sa isang iglap, nawala ito sa paningin ng kamera. Ang animal na yan, bulong ni Jomar. Nag-init ang kanyang ulo. Hindi pwedeng hahayaan natin siyang makatakas. Kahit nangihina, lumabas si Jomar ng ospital. Hinarang siya ni Lea. Jomar, saan ka pupunta? Mahina ka pa. Pag-aalala ni Lea. Hahanapin ko siya, ate. Matigas na sabi ni Jomar. Hindi ko pwedeng hahayaan siyang makatakas. Anak, delikado yan. Sigaw ni Aling Feli. Pero determinado si Jomar. Hindi niya kailanman hahayaan na makatakas si Rogs matapos ang lahat ng ginawa nito. Kailangan siyang magbayad, ate. Sabi ni Jomar. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at katarungan. Tumakbo si Jomar. Hinahanap ang kanyang motorsiklo. Dali-dali niyang sinimulan ng makina. Sa kanyang isip, isa lang ang kanyang layunin. Makita si Rogs na mahuli. Habang nagmamaneho siya, nakarinig siya ng balita sa radyo. Naglabas na ang mga awtoridad ng manhunt operation para kay Rogs. May mga checkpoints na inilalagay. Biglang nakita ni Jomar ang isang itim na van na humaharurot sa highway. Pamilyar ang van. Ito ang van na nakita niya noon sa labas ng kanilang bahay. Ang van na ginamit sa paninira sa kanila. Iyon yun! Bulong ni Jomar. Mabilis niyang sinundan ng van. Kahit masakit ang kanyang katawan, binilisan niya ang pagmamaneho. Ang kanyang adrenaline ay nagdulot ng kakaibang lakas sa kanya. Ang habulan ay naging mas matindi. Ang van ay pilit na umiiwas sa mga pulis. May mga barricade na sinira. Kitang-kita ni Jomar ang desperasyon ng mga sakay nito. Sa huli, naipit ang van sa isang kanto. Isang patay na dulo. Walang kawala. Bumaba si Jomar sa kanyang motorsiklo. Pilit na inaalalayan ang kanyang sarili. Nakita niya ang mga pulis na nakapalibot sa van. At pagkatapos, lumabas si Rogs mula sa van. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Ang kanyang damit ay gusot-gusot. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Hindi na siya ang Rogs na mayabang at kumpiyansa. Siya ay isang desperadong takas. Sinubukan ni Rogs na lumaban pero wala siyang magawa. Maraming pulis ang nakapalibot sa kanya. Pilit siyang kinakapitan ng mga pulis. Hindi niyo ako pwedeng gawing ganito. Sigaw ni Rogs. Ang kanyang boses ay nanginginig. Mayaman ako. May koneksyon ako. Walang makakagawa sa akin ng ganito. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang saysay. Kinapitan siya ng mga pulis at sa huli, napilitan siyang sumuko. Ikinabit ang posas sa kanyang mga kamay. Isang matinding pagod ang naramdaman ni Jomar, kasama ang isang malalim na paghinga ng kaluwagan. Sa wakas, nahulili rin siya. Kinuha ni Jomar ang kanyang cellphone at tinawagan si Lea. Ate, sabi ni Jomar, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Nahuli na siya. Nahuli na si Rogs. Sa kabilang linya narinig niya ang pag-iyak ni Lea. Hindi iyon iyak ng kalungkutan, kundi iyak ng kaluwagan at katarungan. Salamat, Jomar, bulong ni Lea. Salamat, anak. Ibinaba ni Jomar ang telepono. Tinitigan niya si Rogs, na ngayon ay kinakapkapan ng mga pulis. Ang dating makapangyarihang negosyante ay ngayon ay isang kriminal, mahina at walang-wala. Pumikit si Jomar. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, ang lahat ng paghihirap na dinanas ng kanyang pamilya ay biglang tila nawala. Ang hustisya ay nangingibabaw. Kinabukasan, habang nasa bahay sila, nakaupo sila sa sala,
magkakasama. Ang TV ay nakabukas at ipinapakita ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Rogs. Ang kanyang muka ay puno ng kahihiyan, ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Yumakap si Aling Feli kay Lea, umiiyak. Yumakap din si Tatay Luis sa kanilang dalawa. Niyakap din ni Jomar ang kanyang pamilya. Isang mainit na yakap. Yakap ng pagmamahal, yakap ng pagkakaisa. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay hindi pa rin buo. Ang mga sugat ay naroon pa rin. Ngunit ang sakit ay unti-unting gumagaling. Ang takot ay unti-unting nawawala. Tumingin si Lea sa labas ng bintana. Ang araw ay unti-unting sumisikat. Ang mga sinag nito ay nagbibigay ng liwanag sa kanilang bahay. Isang bagong araw, isang bagong simula, isang bukang liwayway. Alam ni Lea, hindi pa tapos ang laban. Ang paggaling ay mahaba at masakit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya natatakot. Ang katarungan ay nananaig. At ito, ang bagong simula, ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong mahalin muli ang kanyang sarili at maniwala na may pag-asa pa rin para sa mga pinakamahihina. 3 buwan ang lumipas. Sa bawat araw na nagdaan, unti-unting gumagaling ang mga sugat ni Lea. Hindi lang ang mga pisikal na pasa, kundi maging ang mga mas malalim na sugat sa kanyang kalooban. Si Rogelio Rogs Villar ay nahatulan. Kinasuhan siya ng multiple counts of abuse at physical injuries. At dahil sa matibay na ebidensya mula kay Grace, ang testimonya ni Manang Linda, at ang matagumpay na paghuli sa kanya, siya ay nasentensyahan ng mahabang taon sa bilangguan. Ang pangalan ni Rogs, na dati kinatatakutan at ginagalang, ay ngayon ay simbolo ng kahihiyan at katarungan. Sa araw ng pagbasa ng hatol, naroon si Lea kasama ang kanyang pamilya. Hindi na siya nanginginig, hindi na siya natatakot. Ang kanyang tingin ay matatag, nakaharap sa hukom na nagbabasa ng desisyon. Nang marinig niya ang guilty at ang haba ng sentensya, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi ito paghihiganti, kundi pagtanggap ng katarungan. Pagkatapos ng korte, yumakap si Lea kay Nanay Feli at Tatay Luis. Lumakas na si Nanay at si Jomar ay nakabalik na sa pag-aaral na ngayon ay mas seryoso at mas matatag. Ang kanilang pamilya na muntik nang masira ay ngayon ay mas matibay kaysa dati. Salamat anak, bulong ni Nanay Feli. Umiiyak, ngunit luha na ng kaligayahan. Mas matapang ka pa sa iniisip mo, ate, sabi ni Jomar, ngumingiti. Bumalik si Lea sa unibersidad. Sa simula, may kaunting pag-aalinlangan. Ngunit ang kanyang mga propesor at mga kaklase ay buong pusong sumuporta sa kanya. Marami ang nagpakita ng paghanga sa kanyang tapang. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon. Isang hapon, habang nasa kantin si Lea, nilapitan siya ng ilang babaeng estudyante. "Hi Lea," sabi ng isa. "Gusto lang naming sabihin na, saludo kami sa'yo. Ikaw ang inspirasyon namin." Nakangiti si Lea. Noon, hindi niya kailanman inakala na magiging inspirasyon siya ng sinuman. Ngunit ngayon, nakikita niya ang halaga ng kanyang laban. May inanyayahan si Lea sa isang small community forum. Ito ay isang pagtitipon ng mga kababaihan na nagbabahagi ng kanilang mga kwento at karanasan. Sa simula, kinabahan siya. Ngunit nang makita niya ang mga mukha ng mga babaeng nakikinig, na may pag-asa sa kanilang mga mata, alam niyang kailangan niyang magsalita. Ang takot ay parang kadena. Simula ni Lea, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit matatag. Bumabalot ito sa atin. Nagpaparamdam na wala tayong laban. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi nasa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo. Sa paghahanap ng iyong boses, kahit pa nanginginig. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan, ang kanyang sakit, ang kanyang pagkadismaya. Ngunit sa huli, ibinahagi niya ang kanyang pag-asa, ang kanyang paggaling,
at ang kanyang pananampalataya sa katarungan. Hindi niyo po kailangan mag-isa, sabi ni Leah. May mga taong handang tumulong. May mga taong maniniwala sa inyo. Huwag po kayong matakot. Hayaan niyo ang inyong tinig na maging hudyat ng pagbabago. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng inspirasyon. Maraming kababaihan ang lumapit sa kanya. Pagkatapos, nagpapasalamat, nagbabahagi ng kanilang sariling kwento. Naramdaman ni Leah ang init ng pagkakaisa. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, ang kanilang bahay ay puno ng tawanan. Hindi na ito tahimik at puno ng takot. Ang karinderya ni Nanay Feli ay muling bumalik. Mas masigla kaysa dati. Si Tatay Luis ay nakabalik na sa kanyang trabaho na ngayon ay may mas mataas na posisyon. At si Jomar, na ngayon ay isang scholar sa universidad, ay laging may kwento tungkol sa kanyang mga klase. Tinitigan ni Leah ang kanyang pamilya. Ang pagmamahal, ang pagtawa, ang kapayapaan. Lahat ng ito ay kanyang pinaglaban. At sa wakas, narito na. Leah, ano ang iniisip mo? Tanong ni Nanay Feli. Ngumingiti. Ngumiti si Leah. Wala po, Nanay. Masaya lang po ako. Salamat po sa inyong lahat. Pagkatapos ng hapunan, lumabas si Leah. Umupo siya sa labas, sa ilalim ng buwan. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit nagbibigay ng kapayapaan. Tumingin siya sa kalangitan. Ang mga bituin ay kumikinang, parang mga maliliit na pag-asa. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga pasa, wala na ang sakit. Ang lahat ng iyon ay nagmistulang masamang panaginip. Ngunit ang aral ay nanatili. Ang lakas na natuklasan niya sa kanyang sarili, ang pagmamahal ng kanyang pamilya, ang pagtitiwala sa katarungan. Tumayo si Leah at naglakad sa maliit na hardin nila. Kinuha niya ang isang bulaklak, isang puting sampagita. Ang amoy nito ay sariwa at malinis. Salamat, Panginoon, bulong niya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng lakas. Salamat sa paggabay sa akin. At salamat sa pagbibigay sa akin ng kalayaan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isip niya, nakikita niya ang mukha ni Rogs na ngayon ay nakakulong, wala ng kapangyarihan. Nakita niya ang mga ngiti ni Nanay, Tatay at Jomar. Nakita niya ang mukha ni Grace at Manang Linda. At nakita niya ang mukha ni Carla. Ngayon, malaya na siya. Hindi lang sa takot, kundi malaya na rin sa nakaraan. Handa na siyang buksan ang bagong kabanata ng kanyang buhay, puno ng pag-asa, pagmamahal, at pananampalataya. Isang pananampalataya na ang katarungan ay laging nananaig, kahit para sa mga pinakamahihina. At ang tunay na lakas ay nasa puso ng bawat isa, naghihintay lang na matuklasan. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng katatagan at paghilom ni Leah Manzano. Sa aming minamahal na tagapakinig mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa paglaan nyo ng oras at sa pagsama nyo sa bawat kabanata ng buhay ni Leah. Isang karangalan at kaligayahan ang ibahagi sa inyo ang bawat tawa, bawat luha, at bawat laban na pinagdaanan ng ating mga karakter. Ang bawat salita ay isinulat ng may pagmamahal at pag-asa, sa hangaring makapagbigay ng inspirasyon at pag-unawa sa bawat isa. Sana ay naantig ng kwentong ito ang inyong mga puso at nagbigay ng paalala na kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan, laging may pag-asa. Na ang tunay na lakas ay hindi lang nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa pagmamahal ng pamilya, sa tapang na ipaglaban ang katotohanan, at sa paghilom ng mga sugat na dulot ng nakaraan. Naway naramdaman ninyo ang halaga ng boses ng isang tao, gaano man ito kaliit sa simula, na kayang gumawa ng malaking pagbabago. Ang pag-asa, tulad ng araw na laging sumisikat matapos ang pinakamadilim na gabi, ay laging naroroon para sa atin. Naghihintay lang na muli nating yakapin. Maraming salamat muli sa inyong suporta at pakikinig. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin
at damdamin tungkol sa kwentong ito sa aming comment section. Ano ang natutunan ninyo? Ano ang pinakanagustuhan ninyo? Ang inyong mga komento ang aming inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa na tiyak na aabot sa inyong mga puso.